Hello guys, good morning po. Ako po ay ang aga ko mag-download ngayong araw na to. Kasi po kagabi hindi ako nakapag-download. So yung tinahi po natin yung mahaba na yun po ay pang ano natin yun, panglagay natin sa baywang. So ito na po mag-i-start na po tayo magbuo ng upper blouse. Kailangan po natin guntingin ng zigzag yung parang facing. Hindi po kasi ako nag-e-aging dahil kasi po sinulid. Alam niyo naman mga na sinulid. So, nakukuha naman po yun sa zigzag scissor. Opo, ayan po. Ilalagyan po natin siya ng facing para anytime na hindi na po maganda kasi yung tinutupi lang siya. Nalalagyan ng bias tape. Hindi po ako nagagandahan. Gusto ko po talaga facing. So, ayan po. Ganyan po ang pagkakabit ko ng facing. Kalahati lang po. Sa dibdib lang po. Ayan po. Para lang po matago yung tahi, malinis ang tahi sa loob. Yung iba po kasi bias tape na nilalagay sa mga gilid-gilid. Ako po ay gusto ko po facing para may pagka-class din naman. O, di ba? Ayan po. Saka po natin yung lalagyan ng 1/4 para sa mga tupi-tupi. Ayan po, nilagyan ko lang muna siya ng 1/16. Ayan, para hindi naman po siya, magtama lang po siya dun sa loob. Kasi pag tinupi ko po, minsan po may tendency na hindi siya nagtatama. Ayan po. Marami po salamat muli sa mga followers ko at sa mga nanonood ng aking mga videos. Sobra po akong natutuwa at kahit na na-appreciate nyo yung aking paghihirap. Sa totoo lang po, napakahirap gumawa ng content. Dangat nga lang po yung sa iba po na napapanood nyo sa paggawa ng content, sobra po rin sila nahihirapan kasi hindi nila alam kung paano sila gagawa ng content. Nauubos na sila ng energy sa mga pag-iisip kung paano. So ako po ay blessed kahit papaano nakakagawa ako ng content dito sa ibabaw ng makina ko. Kaya ako po ay sobrang nagpapasalamat sa inyo. Doon po sa mga iba panoorin nyo rin po yung mga videos nila kasi magandang supportan din po naman. Minsan po nakakatuwa din po yung mga content nila very po unique yung iba. Dangat nga lang po hindi ko kayang gawin yung ginagawa nila ito lang po ang kaya ko, yung pananahi. Ipakita ko sa inyo ang talent ko sa aking mga ginagawa. Yan pong damit na yan, lalagyan natin na ng pintax. Kahit po bata kasi naglalagay ako ng pintax kasi parang nagagandahan po ako kahit na maliit lang ba. Parang pinaka-design lang. Although wala pa naman silang sa dibdib, so kahit design lang po. Para maganda naman siyang tingnan, hindi siya mukhang supot lang. Opo. Ayan, lalagyan po natin ng facing sa ibabaw. Saka po natin yung itatahi. Yung iba po, sabi ko nga sa inyo, yung iba ay ginagamitan lang yan ng bias tape. Ako po hindi naman kasi medyo mas nagagandahan kasi ako sa ganyan. Yung iba naman po siguro nagagandahan din sila ng ganon. Kanya-kanyang po kasi kaming mananahi Kita nyo nga po kahit sa mga iba-ibang paggawa ng pattern, iba-ibang pagtatabats. So kung anong po yung magaan para sa amin, yun lang po. Pero pare-pareho lang din po kaming okay mananahi. Maayos at magaganda din naman talaga. At ako nga po ay proud dun sa mga magagaling manahi. Opo, ako po ay ito lang yung tamang kaya ko. Ayan po. Saka po natin yan, itutupi na yan. Nagtaka kayo bakit hindi ko isinabay? Kasi pag isinabay ko po at isinabay ko yung pagtahi dun sa facing na yun sa balikat, hindi po kasi siya nagaganda na ko. Kailangan ganyan po. Itutupi ko po siya. Para pag binaliktad ko po siya, i-square siya. Maganda yung pagkakabaliktad niya. Ayan. Saka nyo aanihin ng gunting, sundot-sundutin ng konti. Ayan po, diba? Diba? May korte siya.
Square siya. Ayan po. And then, saan po natin ikakabit yung ano. Lalagyan po muna natin ng 1/4. Yan. Para, kasi po yung tela medyo matigas po. Ganyan po kasi yan yung tela na yan. Matigas pagka hindi pa po siya nalalaban. Pero once na nalaban na po siya, lumalambot po yan. Pero masarap pong tahiin yan. At saka yan, kagandahan po sa tela na yan. Ayan ay hindi po nangungupas. Opo. Darating ang ng 1 year ganyan pa rin po ang kulay niya. Kaya nga po ako naglalagay ng allowance diyan anytime na dumating ang time na tumaba siya o lumaki siya, meron pa tayong adjustment. Para yung nanay niya yung mami niya hindi bili ng uniform. I-adjust lang natin ng i-adjust yan. Hanggang sa hindi na siya magkasya, ganon. So, ayan po, lagyan po natin yung aging. Tinahi ko kanina yung both side. Yan po, lagyan natin na yung aging yan. Kasi, para po malinis tingnan. Yan po ay allowance. Yan yung sinasabi kong allowance na pagdating ng next year, pwede pa yan ipaluwagan at pwede pa niya magamit para hindi na siya bibili pa next year. So, ayan po. Napakamahal po kasi ng tela. Ayan na po. Naglagay na tayo ng zipper. So, yan po. Gugupitin natin po yan. Ayan. Kasi yung sa likodan po, medyo malalim-lalim naman po ng konti. And then, ayan po. Tatalian natin yung tabi para matupi yung mga dapat matupi na yan. Ayan. And then, sasalpak po natin yung ano. May ginawa po ako kanina na yung mahaba. Ayan, ilalagay po natin yung parang belt niya po yan sa baywang Ayan. Ganyan po talaga yan Then, saka na po natin yan Muli po ako nagpapasalamat sa inyo at baka ang video kong ito hanggang dito lang muna. Bukas naman po yung iba. Ayan na po siya. Bukas lalagay po natin yung skirt. So, marami pong salamat. Guys, ito na po yung aking epiplex ko na po yung skirt. Ang ating i-download po kanina ay yung upper blouse. So ito naman po yung pinaka skirt niya. Ang ginagawa ko po sa ngayon ay ang paglalagay ng pocket sa palda ng bata. Kaya po, lalagyan po natin siya ng pocket para ang bata natutuwa po sila kapag may pocket yung kanilang skirt kasi mahilig sila magdukot-dukot sa bulsa. So, ayan po. Request po yan ng bata. Kaya may pocket ang kanyang dress. So, ayan. Lagay-lagay po muna tayo ng pocket. And then, isa-side close na po natin. Both side po, i-close natin siya. Wala po yung zipper. Bale, ang zipper niya po ay nasa damit, sa upper blouse. Medyo mahaba-haba po itong aking ginagawa sa ngayon kasi maraming busisi po. Ayan. So, ang gagawin po natin ay maglagay po ng pleats. Yung pleats po na gagawin natin ay ayan, susukatin po muna natin yung pinaka-blouses niya. Doon po natin kukuhanin yung pinakasukat niya. And then, i-divide po natin siya ng 2 back and front po. And then, kukunin natin yung kalahati para sa front po yun. And then, i-divide po natin siya ng 3. Yun po yung magiging kalabasan ng kanyang pinaka overlap. Bali 4 and 3/4 ay 4 and 1/4. Ayan po. Malapad po ang ating katupian. Full po yan yung 60 width. Yun po. Sa harapan lang yun. Pinupul ko na po siya. And then ayan, susukat po tayo ng 4 and 1/4. Medyo namamalat po ang inyong lola.
O, ayan po. Singit natin. Ganyan po ako kung gumawa ng upper, ng skirt na overlap. Yung pinakagitna po ng tupi, di ba may ang tela po may tupi na nakatupi po yun para may guhit na siya na pinagtupian. Kukunin ko po yung gitna nun. Yun po itatapat ko po yung 4 and 1/4. Ayan po yung pinakalabasan niya. Ayan. And then yung kabila ganun din. Pasok natin yung pinaka pleats niya. Ayan. And then, kukuha pa ulit po tayo ng, yan, pasok pa ulit tayo ng, salubungan po yan. Salubungan yung kaniyang, Yan, yan pong, pagtupi niyan, hindi na po ako nagsusukat. Tansyahan na lang. And then, kukuha po tayo 4 and 1/4. Ayan. And then, ganun naman din po yung mangyayari dun sa kabila. Ayan. Ipapasok din po natin yan para maging overlap siya. Bali, katapat na po siya ng pocket. Pagmasdan nyo po. Marami po salamat sa lahat ng mga followers ko, viewers ko. Marami pong muling salamat sa inyo. Ayan po. Yan na po yung pinaka-terno niya. Ayan, mag-overlap pa rin po tayo bago natin siya. Tansyahan na lang po ang ginagawa ko, and then dyan na lang po ako magsusukat ng 4 and 1/4. Ayan, medyo itataas natin yung nguso ng pinaka-pocket niya at nang hindi po siya ayan. Namamaos po ako. Meron po kasi ako ng malamig na tubig. Pag po ako umiinom kasi ng malamig na tubig, minamalat ako, ewan ko ba. Ayaw niya akong iinom ng malamig. And then, ayan po. Yun po yung gitna na, yan, tinupi ko po. Ayan po yung gitna. Yun po may guhit na sa gitna po pinagtupian ng tela. Then, yan po itatapat ko siya. Ganyan po ako maglagay ng overlap. Pasok po siya. Wala na po, tansyahan na lamang. Mahalaga overlap siya pagdating ng diba? Ayan. Gitna natin siya. Yan na po yung pinakatupian niya. Bukas naman po ang gagawin ko yung gela. May pahabol pa po ako isang gela Hindi tuloy ako makapag-umpisa ng aking gown Pero madali na lang po. Sinunod na po yun pagka ako nag-start nun. Ako yung nakagawa naman na ng pattern. Ayan. Diba? Overlap na po siya. Ayan. Ayan po yung sinasabi kong overlap. Salubungan siya. So, ilalagay na po natin yung pinaka blouses niya. Itutupi na po natin. Ang tupi ko po ay 2 inches. Yan po ay napapasobra po talaga ako kasi once na yung bata tumangkad, tatastasin ko po yan. Pagka next year, tatastasin ko na po yan. Para maging na rin niya, maging mahaba na rin yung kanyang skirt. Hindi naman po yan nangungupas. Hindi naman po siya nangungupas, kaya okay lang po siya na
O, di ba? By next year, tutupian ko po rin siya. And then, minsan po, pag sa laylayan, nagdudugtong na ako niyan eh. Pag yung halimbawa, humaba na yung bata. Yan, nagdudugtong na po ako. Tapos, yung sa upper blouse po, nakita niyo yung parang meron akong ano, yun na po ay dinudugtungan ko na lang or may pasobra po ako nun eh. Isasagad-sagad ko na yon. Ganun po yung aking technique sa paggagawa ng aking mga ano. Kasi po naaawa din ako sa mga mami. Alam nyo yun, yung mga mami bibiling tela tapos magpapagawa pa uli ng another na damit. O diba, parang taon-taon magpapatahi. Eh kasi maigsi na or maliit na. So ako po ay nagpapasobra na ganyan para repair na lang. Dito na rin po nila dinadala sa akin yung mga para baguhin yung ano, yung kanilang uniform. Pag po kasi namali ang aking sukat, kasi po talaga kailangan nauuna yung pinaka yung pinaka ng blouse, yun po pag napalaki yun at napaliit yung sa palda, mahirap po kasi pag siya. Kasi po overlap na po yan eh, mahirap po yung putkutin pa. Pero madali naman po para sa amin yan, gawa ng kami nga po ay mananahe. Kaya po yung sinasabi ko nga, kapag ikaw ay gusto mong manahe, kailangan mataas yung ano mo, yung pasensya at saka tiyaga. Kasi po wala pong mananahe na hindi nagre-repair. Nagre-repair po ang lahat ng mananahe. Nagkaka-reject po kami. Hindi kami po yung gumagawa ng damit. Hindi po pwedeng hindi kami magkaka-repair. Kasama po sa buhay namin yan. Yan ang aming profession na ang mag-repair. Opo. Ako nga po, napakatagal ko na mananahe, pero hindi pa po ako perfectong tao. Talaga ako po ay nagkakamali. At saka nga po pala yung mga mananahe, parang ano po yan eh, parang, alam nyo yung hiyangan din. Ako po ay may mga customer na, ewan ko ba, kahit anong gawin ko, nahihirapan ako sa kanila kasi hindi nagkakatugma. Pero naman na customer na pagkabigay ko sa kanila, okay na. Walang kahirap-hirap. Pero yun at yun din naman yung uniform. Yun at yun din naman yung damit. Para ba yung sa gown po talagang hindi kami pwedeng hindi magkamali. Kasi po yung fitting ng gown ay kailangan ma-perfect. Pero yung mga uniform lang po, ayan na po, tapos na. Okay, thank you for watching. Follow and share. Thank you po.